Yung mga boss, Toyota FJ Cruiser tayo ulit. Kakabitan ko naman siya ng pag-light na assembly. Wawiringan ko rin. Pero check ko din dito kung may abang siya na wiring para sa pag-light. So check natin. Ipakita ko lang sa inyo yung ikakabit kong pag-light at yung pagkakabitan. Ipakita ko sa inyo. Okay, at ito na nga mga boss yung ating assembly na ikakabit. Yan, LED type na siya. Yan. Siyempre dala ni bossing customer yan mga boss. Tapos dito may kasama na rin siyang wirings. Tapos yung switch nandito. Ito yung switch niya. Yan, okay. So ito yung assembly niya. Tingnan natin yung likod. Yan. Yung mga clip niyan, kukunin ko pa yun dun sa original. Pakita lang natin yung panel niya. Yan yung itsura niya. Ang pagkakalas niyan mga boss, kailangan tanggalin niyo itong ano na to, cover. Mga G's na tornilyo lahat yan. 3. Dudukotin natin yan. May clip yan dito. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos dito, at dahil nga magpapalit tayo ng pag-light assembly niya, meron siyang bangas dito eh. So tatanggalin na yan. All black na siya lahat. Black na bumper, all black na yan. Ayan o. Okay, so ganun din, tatanggalin ko din itong mga tornilyo na to sa ilalim, tapos dudukutin ko na yung clip niyan dito. Puro clip lang yan. Okay, so yun, kakalasin ko na muna. Okay, kalasin na natin. Taas ko na muna itong hood. Tapos, umpisahan na natin kalasin yung ilalim. Kuha lang tayo na gis na open para matanggal natin yung mga tornilyo dito. 3 lang naman ito mga boss. Pagkatapos nun, all goods na yan, kaya na nating dukutin yung mga lock niya sa ilalim. Ganyan lang. Madali lang naman ito. Makikita nyo naman agad yung tornilyo dito. 3 lang yan. Kahit di nyo nakalasin yung bumper. Dukot lang. Tapos titingnan natin kung may abang na wiring dito sa ilalim. Malamang meron yan kasi may kinabitan na rin kasi akong FJ Cruiser na may abang yung wire. Pero ipakikita ko na rin sa inyo. Ayan, 3 tornilyo. Tanggal ko na para doon sa kabila. Ganyan lang. O, diba? Dire-diretso lang yan. Basta kalasin nyo lang. Okay. Tapos yan, pag nakalas nyo na yung 3 tornilyo, iaangat nyo yung pinaka pang ilalim na tapaludo. Ganun lang, ayan o. Okay. Tapos dito sa kabila, ganun din. Tutulak nyo yung ganyan. Ayan, okay. Pakita ko sa inyo. Okay mga boss, nakalas ko na yung pang ilalim. Ayan. Yan lang ang kakalasin nyo dyan. All goods na yan. At dito sa ilalim, ganun din. Ayan, makita nyo. 3 tornilyo lang naman yan. Ayan, sama-sama na. Bali, 6 yan. Okay, tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, tatanggalin lang natin. Nakita nyo yung mga puti na yan? Pati doon sa taas, yun. Ang lock niyan, kung mapapansin nyo, ito. Yan. Yung lock na yan, pipindutin nyo, tapos ibababa nyo yung pinaka, ito. Makikita nyo ha, oh. Pipindutin ko yan. Isa lang yung ginagamit ko pero dapat 2 kamayan or yung kanan siguro ang gagamitin kong pantanggal. Mahina yung kaliwa ko. Yan, pipindutin natin doon sa taas. Ay, tigas. Basta ito. Yan, puti na yan. May pinipindot yan doon yung pinaka-lock niya. Yan. Itong lock na to, pag pinrest nyo yan, may bababa nyo na ito. Ito, yan. Magagalaw nyo na yan. Ito,
Pag pinindot nyo yan, ibababa nyo yung ganon. Yan yung pinaka-lock niya. Yan yung kumbaga sa ano yung nag-hold no mismong pag-light. Yan. Yan yung tatanggalin natin. Ilan ba yan? 5 or 6? Tama ba? 6 nga. 2, 4, 6. 4 sa ibabaw. Ayun, may pinakadulo pa. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Yang mga yan. Same lang yan doon sa kanan. Ito kasi yung left side eh. Tapos, yung abang na wire niyan, malamang nandito. Dito sa socket na yan. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano kahanapin yun or paano buhayin. Okay? So, kakalasin ko na muna to. Okay? Okay, kalasin na natin mga boss. Dito naman, kahit hindi kayo mag-flashlight, kaya-kaya nyo na yan dukutin. Kasi nga, kakapain nyo lang naman yun eh. Yan, katulad yan. Hindi ko mapindot. Gagamitan ko siya ng flat screw. Yung flat screw na maigsi, ganyan no. Para ipampress lang doon sa mismong lock niya. Or kung kaya nyo naman pindutin yun, edi mas maganda. Hindi na kayo gagamit ng tools. Yan. Pakita ko sa inyo ha. Yan, natanggal ko na yun. 2 sa ilalim. Tapos yung ano na lang, 3 sa ibabaw. 4. Okay. Huwag nyo basta hihilahin. Kasi mapuputol yung pinaka-plastic niya ng panel. At kapag plano na nating ibalik sa stock, hindi na yung maglalak. Yan. Okay, tanggal na lahat yung pinaka-cover niya. Yung pinaka-lock niya. Yung clip lock ang tawagin. Yung. Okay. Pagka nakalas nyo na yun, katulad dito, ayun na yung mga puti na clip. Ang gagawin nyo lang dyan, hilahin nyo ito. Tigas ah. Silipin pa ulit natin, baka may isa pa. Yun, kapag medyo matigas mga boss, tutulungan yung i-unlock yung clip dito. Yan. Huwag nyo basta pupersahin. Yan, okay. Ayos na. Tapos yung isa, ilagay natin dito yung stock niya. Tapos yung clip. Dito naman tayo sa isa. Yan. Tignan natin. Okay, ipipress natin yung pinaka-lock niya. Para mabunot natin. Pag hindi nyo kayang pindutin ng gamit ang kamay, gumamit kayo ng flat screw para ipansundot doon sa mismo lock. Yun. Madali lang naman yan. O, diba? Punahin pa ako. Yun. 2. Meron pa tayong 4. Doon sa ibabaw. Unlock. Press natin yung tigna. Yun. Basta tiyagaan lang dito. Huwag kayong magmamadali. Kasi pag kami nadali nyo yan, may mababasag na clip. 4. Pa-4 na clip na. 2 na lang. Okay. 1 more. Yung pinakadulo. Kailangan may unlock yan.
Yun. Anim. Anim na clip. Tapos, i-press natin yung may lock pa dito kaunti. Yung pinaka-lock ng panel. Ayan. Tapos, pagkatapos nun, hilahin na lang natin ganito. I-unlock natin ng kaunti. Yun. Okay, ayos na. Ganyan. Yung pagka, ano niya. Pakita ko lang sa inyo. Okay, nakalas ko na mga boss. Tignan nyo ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong mga puti na to, yan ay nakapasak na ganun. Yan. Tapos yan, pagka i-unlock nyo lang ito, ipe-press nyo ito. Kung kaya nyo pindutin ng gamit ang daliri lang, ay di mas maigi. Pero ako kasi, hindi kayang pindutin ng daliri ko, ay di ginamitan ko siya ng flat screw para lang mai-press itong lock na to para mailabas. Yan. Tapos pag ibabalik natin yung bago natin panel na ikakabit, ano lang yan, itong lock na to, pag nailusot na natin itong tatlo na to, 1, 2, 3, tsaka ito pa pala, 4, 5, 6. Pag naibalik na natin yan, ilalak lang natin ito. Yun yung pinakasuporta niya. Okay? So yan, same lang din yan doon sa kabila. Yan. Tapos ito, bubutasin ko na yan. Yung nasa guhit na yan. Kahit butasin nyo yung, may guide naman eh, yung bandang loob. Yan, yung bandang loob ang bubutasin natin. Kasi yun yung malambot eh. Okay? So bubutasin ko na muna to, pati dito sa kabila. Tapos titrace ko na yung abang na wirings niya. Okay mga boss, natanggal ko na yung pinaka-panel niya. Ayan, kung nakikita nyo. Okay? Tapos dito, naipaliwanag ko naman na kung ilan yung tornilyo na kakalasin. Tapos ito mga boss, yan, ikat nyo lang yung bandang loob. Di ba, 2 layer yan na guhit. Ang kakalasin nyo dyan, yung bandang loob. Ayan. Okay, tapos dito sa kabila, yan, ito, 2 layer yan. Yung bandang loob ang kakalasin nyo. Tapos, pakita ko sa inyo yung abang na wiring yan ng FJ Cruiser. Yan kasi may abang na wiring yan. Una yung titignan dyan, kapag ka nakalas nyo na itong panel na to, titignan nyo dyan yan. Ito. Itong sakit na to. Kapag ka may nakita kayong sakit na ganyan, so ibig sabihin, may abang yan. Tapos pangalawa nun, kapag ka nakita nyo yung sakit na yun, titignan nyo dito sa fuse box. Siyempre, pagka binuksan nyo yung hood, itong fuse box na to. Tingnan nyo yan. Tapos, tignan nyo yung diagram niya. Ang pagbasa niyan, ganito. Yan. Okay? Pag nakita nyo to, front pag light, or front pag, FR pag, yan. Bibilangin nyo yun dito. Di ba, makita nyo, 1, 2, 3, 4. Bibilang kayo dito. Kasi, ibig sabihin ng may guhit na yan, wala yung laman. So, mula dito, 1, 2, 3, 4. Kapag ka nakita nyo yung ganyan, at mayroon siyang mga terminal, okay? So, ibig sabihin, may abang yan. Tapos, pagdating naman dito sa mga fuse, titignan nyo din yung front pag, 10 amperes. So, bibilangin nyo din yan dyan, 1, 2. Tapos dito ay 1, 2. So, ibig sabihin may laman, ibig sabihin buhay ang, buhay yung linya nito. Yan, okay. Ang pag-test naman nun, ganito. Kuha lang kayo ng test light. Check natin. Check natin sa test light. Yan. Tignan natin yung 10 amperes or yung pag-light fuse niya. So, ibig sabihin umiilaw. Okay, all goods. Tapos dito, ayan, umiilaw din. Doon sa mismong lalagyanan ng relay. Ang relay niyan, yung parang mga ganito. So ngayon, meron akong sample. Ito yun. Ayan, yung mga relay na ganito. Denso ito eh. Hindi ako nagkakamali. Yan. Mga relay na 4 ang paa.
Okay? Ngayon, titestingin nyo naman dyan kung ano ang source niyan. Ang source naman yan, ang gagawin natin, hahanapin natin yung, di ba may kuryente yan. Tapos hahanapin natin yung, mag-park light muna tayo. Okay, buhayin muna natin yung park light. Yan, buhay na. Ito yung kinabitan ko ng ano ng yung sequential light na turning signal light. Okay, pag nagbuhay tayo ng park light, hanapin natin yung source na gumagana. Okay. So naka-park light tayo niyan, pag pinatay natin, okay, namamatay. Ngayon, kapag gaganyan ang setup niyan, yung mga terminal natin ay meron siyang isang source ng park light. Ibig sabihin, ground ang switch niyan. Okay? Ground ang switch niyan. Ngayon, susubukan natin to dahil buhayin ulit natin yung park light ha. Ganito ang pag-trace niyan. Dito sa dalawang malaki na to, kung makikita nyo ha, itong dalawang malaki na to, ito yung number 30, kung sa bush relay tayo, ito yung number 30 at itong malaking terminal na to sa kabila, ito yung 87. Okay, dalawang terminal yan eh. Yan. So, ibig sabihin, yung nasa gitna ang number 30 o yung live 12 volts at itong nasa bandang dulo, yun yung output, papunta na sa pag-light. Ngayon, kapag ka nakita nyo dyan, halimbawa ito, direkta yan. So, ibig sabihin doon sa kabila, output yun. Huwag nyo nang pakikialaman yun. Ngayon, dito sa dalawang ito yung source para gumana yung switch. Okay? Ngayon, nag-park light tayo. Kapag ka ito'y gumana sa park light, ayan. Abay, sumaksak ng ayos. Yan. Kapag ka gumana ang isang source sa park light, okay, matik yan. Matik yan na ground or yung kabila na to ay switch. So, negative switch siya. Okay? So, ganito naman ang pag-tracing. Patayin muna natin yung mismong park light. Iti-trace naman natin dito kung paano makita yung ano niya, yung output niya, kung gumagana yung output. Ganito naman. Kung meron na kayo nung relay, okay, yung hindi umiilaw dito sa switch, di ba itong part dito sa bandang dito, yan, yung part diyan. Ito yung park light, di ba? So, lagyan natin dito muna ng wire. May abang na rin ako na wire. Ayan. Saksakan natin dito sa part dito. Yan. Okay. Saka natin isaksak yung relay. Yan. So, diyan, meron na tayong source pansamantala ng switch or ng ground. Ngayon, paano natin mapapagana yun or paano natin mapapagana yung switch? Kailangan muna tayo mag-source ng park light. Ayan. Ngayon, kung makikinig nyo ha, ilalapat ko sa ground. Ayan o. Nalagatik na yung relay. Ngayon, kapag ka narinig nyo nang lumalagatik yung relay, ganito naman gagawin natin. Isaksak natin itong test light natin sa ground. Kasi source na nun ay positive. Ngayon, magsusundo tayo dito sa ilalim dito. Titingnan natin kung alin dyan yung kuryente or yung output. Yan, subukan natin dito sa bandang taas, do sa pindutan, bandang kanan. Yan. Kasi apat yung wire na yan eh. Apat na wire. Ay di yung banda rito sa labas, tapos bandang kanan. Yun muna yung susubukan natin kasi apat yan eh. Ngayon, kung gusto nyo checkin lahat, pwede naman yung sundutin isa-isa yun. Ngayon, yun muna yung tinesting ko. Yung apat na wire niya, yan, apat na wire, banda rito, tapos bandang kanan. Kasi yung bandang kaliwa, nakatapat nun, white-black. So, consider na negative yun sa Toyota. White-black. Ngayon, checkin natin ha. Di nilagyan ko na yun. Negative yung isang test light natin. Positive output kasi yun eh. Kasi nanggaling na sa relay. Yan na oh. Ito na yung ating switch. Ayan oh. So, ibig sabihin, nakuha ko na yung positive output ng relay na ilalagay natin. Okay. So, dito na ako magtatap nung wiring nung pag-light.
tsaka negative, na andyan na rin yun. Magkatapatan yun. 4 na wire yan. Yung katapat nun, bandang kaliwa, white, black. Yun yung negative. Ayan o. Okay? Papakita ko na lang din sa inyo mamaya pag tinap ko na or pag naitap ko na. Tapos itong wiring na ito, yung dulo lang ang gagamitin natin. Yung merong socket connector. Okay? Yan, yung meron ito. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Tapos yung pag-light assembly naman natin, madali na yung salpak lang. Dito lang tayo magte-tracing ng wiring. Okay? So bubunutin ko na ito dahil nakuha na natin yung source niya. Ayan o. Switch. Pero yan, halimbawa, naka-switch tayo. Ano? Pag pinatay natin yung park light, mamamatay din yan kasi mamamatay yung source dun sa kabila na sa park light. Ayan o. Okay? Tapos, hahanapin na lang natin sa loob yung switch. Yung pinakagagamitan natin ng switch dun sa loob. Basta tapusin nyo yung video para makita nyo lahat. Bubunutin ko na muna to para mailinya ko na yung wirings dito sa labas or dito sa bumper. Okay? Ililinya ko na muna, ipapakita ko sa inyo kasi puputulin ko din naman yung wire na yun eh. Dito na ako magtatap sa dalawang wire dito. Mula dito, papunta dun sa kanan. Okay? So yan yun. Ganyan ganyan kung paano i-trace yung relay. Basta titingnan nyo dito. Lahat ng FJ Cruiser na ganitong model ha, merong abang yan. Pag-light, tapos ay pag-light, 10 amperes. Okay? So ililinya ko na muna to. Ililinya ko na muna yung wire at iaabang ko na rin yung pag-light assembly. Okay, kalasin na muna natin yung assembly niya. Yung kasama ng wirings. Ayan, makita nyo. Ito naman, yung mismong dito sa socket ng relay, babaakin natin yung wire or yung mga tape. Yan, hihimayin natin kumbaga. Yan. Tapos yan, pagka nahimay na natin, kukunin lang natin itong dalawang ito. Yung may connector socket ng pag-light, yan. Di ba may dugtungan pa yung ganyan. Kukunin lang natin yan hanggang dito. Kuhain lang natin ng mag-allowance lang kayo. Yung tatapat lang dito sa fuse. Pero depende, tansyahin nyo na lang. Yan, mga hanggang dyan siguro. Or tansyahin nyo na lang na hanggang saan kayo magtatap. Katulad yan. Ganyan. So dito, puputulin ko na yan ng pag ganun. Yan, mula dun sa dugtungan, halos nasa kalahating metro. Yan. Kasi dito lang naman tayo magtatap niyan eh. Ngayon, puputulin ko na yan ganyan. Matitira na lang ito. Ito naman magagamit pa natin doon sa loob. Panoorin nyo lang. Basta sundan nyo lang yung video ko. Itong mga connector socket na ito or mga wiring, relay, magagamit pa natin yan doon sa loob. Okay, tabi muna natin yan. So itong wiring na to, ito na yung itatap ko dito, negative, positive. Tapos yung sobrang insulator, mamaya na natin putulin yan. Itatapat na kasi natin yan dun eh. Kung gano'ng kahaba yung puputulin natin. Ngayon, dahil nakuha na natin yung kuryente niya, kung anong kulay, iano na natin yan. Hindi ko mabaklas at matigas. Kakalasin natin yung ano niya, yung wire. Babalatan lang natin yun ha. Huwag natin puputulin. Babalatan lang. May nakatap kasing ano eh. Naka-strap kasi dito yung isang wire no LED bar. Kaya kailangan balatan natin yung insulator. Tanggalin natin yung insulator. Basta't yung source nung ano, makikita nyo naman yung kung iti-test light po. Basta tatandaan nyo yung wire na yun, kung alin yung pagtatapan nyo. Basta't dito sa Toyota, dito sa FJ Cruiser, ay negative yung white, black. Yung white, tapos ay may strap na black. Negative yun. Ay, makikita nyo naman dito. Ayan. Katulad yan. Yung pindutan, kinuha ko yung sa pindutan, tapos yung kabilang wire ay white black.
Yung tapat ng pindutan, yun. Doon kayo magtatap. Papakita ko sa inyo mamaya. Tignan ko nga din kung parehas lang na ano. Parehas kasi ng kulay yung apat na wire eh. Tingnan ko lang ha. Yung apat na wire, parehas lang ng kulay. Yung kabila ay ano. Yung titesterin ko. Yung kabila kasi, apat kasing wire yun eh. Titingnan ko lang, magkakaparehas ng kulay eh. Titingnan ko kung parehas siya ng source output. Parehas. Yung isang socket pala na yun mga boss. Yung isang socket na yun, bali apat kasi yun eh. Yung pag titingnan nyo yung pindutan, yung bandang kaliwa, parehas yun black or white black na stripe. Tapos yung kabila, pure white. Parehas pala yung output ng relay. Kaya kahit alin yung pagtapan nyo dito na white, pero para sa akin, doon lang sa ibabaw. Yung tapat nung clip o nung lock. Doon na lang ako magtatap. Kasi dalawang wire lang naman to eh. Negative, positive. Ngayon, balatan na natin to. Dulo-dulo. Yan. Ngayon, nabalatan na natin. Itatap ko na ito doon sa loob. Dukutan lang kasi hindi ko maihahaba ng pagkakatap eh. Or pagkakawire. Basta't itatap niyo yan. Negative, positive lang naman yan. Makikita nyo naman yun. Yung white black, white na may stripe na black is negative. Yan. Tapos yung pure white, yun yung positive, galing doon sa relay ng pag-light. Positive na yun. Basta dumaan na sa ano. Basta dumaan na sa relay. Okay, naisalpa ko na mga boss yung wirings. Tapos nailinya ko na rin papunta sa kabila. Check natin dito. So ito na yung linya natin dyan. Or yung linya ko ng wirings. Dito, pinutol ko na yung wire or yung insulator ng wire. Yan, ganyan. Isinakto ko lang yun doon sa pagkakatap ko. Yan. Tapos dito kung makikita nyo, sana ikita ha. Yan. Ito, di ba apat na wire yon? Yan. Yung itong ibabaw, ito yung negative, yung may white black. Tapos yung kabilang wire, positive. Output ng relay natin. Tapos dito pala sa kabila, same lang yun. Itong socket na ito, lahat yan, itong socket na to, lahat yan ay para sa pag-light. Itong part dito, kung nakita nyo, negative yun. Tapos ito, positive. Ito, negative. Ito positive. So itong left side na to, itong tapatan ng wire na itong left side, yun ay negative or yung black wire. Pagdating dito sa kabila, tapatan na ito, yun yung positive para sa pag-light or yung red wire. Ayan o. Yan. Dito sa left side, negative. Dito sa right side ay positive para sa pag-light. Yan. Tapos itong insulator na to, sinakto ko lang yun kung hanggang saan yung pinagputulan ko. Okay. Tapos dito sa ilalim, naglagay lang ako ng cable tie na yung kinaklam sa lata. Ayan yung may parang ngipin na yan. Tapos ganito ginawa ko. Check natin ha. Oh. Kita ba kung sakali? Ayun. Tapos dito sa gitna. Tapos ito yung isa. Ikaklam ko pa yun ng ganun. Ayan. Okay. Ganyan na itsura niya. Kung makita nyo. Ayan. Tapos ito, ikaklam ko na yan dun sa mismong wall. Ito. Yan. Okay. So, ayun. Ganun na yan. Ngayon, buhay na ito. Itong wirings natin na to. Ito. Yan, buhay na yan. Kapag inilagay na natin yan dito. Or kapag ginawa na natin to. Okay. Ngayon, isasalpa ko na muna to. Ayusin ko na muna lahat yan. Pati yung pag-light assembly niya, isasalpa ko na yan dito. Ipapakita ko sa inyo. Bago tayo pumunta dito sa loob, bago natin hanapin dito yung switch niya. Okay?
Malamang dito ko na ilalagay yung switch ng pag-light eh. Okay? Yan. Diyan ko na ilalagay yung switch ng pag-light. Tapos hahanapin natin diyan kung nasan yung source para ma-switch natin doon sa loob yung konektadong wire dito doon sa loob. Okay? So yun, isasalpa ko na muna to at ipapakita ko sa inyo kung ano yung finish niya. Okay, kabit na natin yung right side na pag-light. So dito, plug and play lang naman yan mga boss. Hindi naman kayo magkakamali dyan kasi meron siya yung kanal ng pag-light socket. Yan, hindi siya papasok kapag hindi tama yung pinaka guide niya. Tapos dito, kailangan nyo ipasok lahat ng mga clip or yung mga pin na ito. Yan, katulad dito. Iuunat nyo pa yan. Unahin nyo dito. Tapos lahat dapat ay papasok. Wala kayong iiwang nakabukas syempre or hindi nakapasok kasi hindi lalapat na maganda yan. Kailangan maganda lahat ang alignment. Dukot sa ilalim para pumasok doon sa butas. Kakapain nyo. Yan. Lahat dapat papasok. Yun, pasok na lahat. Yan. Kapag ka pumasok na yan mga boss, kukunin na natin yung pinaka yung pinaka ilaw. Teka, parang tagilid ata, are. Yeah, checkin lang natin yung yung ilaw. Parang tagilid yung yung pagkakalinya eh. Tabingi yung yung ilaw. Ulitin natin. Binunot ko ulit mga boss yung yung pag-light at akala ko baligtad yung pagkakalagay ng assembly. Pero tinignan ko, meron palang nakalagay sa kanya na R. Doon sa kabilang kabilang pag-light assembly, meron siya nakalagay na L. So ibig sabihin, pang right talaga siya. Nabudo lang ako nung nung itsura. Okay, balik ulit tayo. Basta yan, gaya nga na sinabi ko, tama lang natin yung mga clip or yung mga niya para sa butas. Yan. Tapos dito. Yan. Dudukutin nyo din eh. Yun. Kailangan maitama nyo yung mga butas niya para maisalpak natin yung lahat ng clip sa butas. May salpa ko na kanina pero dinouble check ko kasi kailangan ko malaman yung yung niya kung tama or hindi. Dahan-dahan lang. Yung okay, pasok na lahat. Lahat ba? Lahat. Okay. Okay, all goods lahat. So, ganyan ang position yan mga boss. Ngayon, kapag ka nakuha na natin lahat, or naitama na natin lahat, ang gagawin na natin dyan, ilalagay na natin yung clip. Siyempre, gagamit na ako ng ilaw para kita ko lahat. Tapos yung 6 na clip, yung mga kinalas natin nung una, yung mga puti, babalik natin yan. Kung ano yung position dati, same lang din. Lahat ay mula sa ilalim, paibabaw ang tusok. Mula sa ilalim, paibabaw ang tusok ng clip. Yung ito, pinakamadaling installation yung
yung pag isasalpak na yung pinaka-pag-light. Kasi yan, isang ganyan lang eh. O, di ba? Tapos dito sa ibabaw. Yun. Okay, all goods na. Ayos na ito. Ayos. Okay. So, ipakita ko sa inyo yung isa. Okay, ayos na mga boss. Yan yung finish natin ng pag-light. Ayan, tignan nyo sa ilalim. Tapos ito yung tapat nitong butas na ito. Ito yung pihitan nung adjuster nung up and down. Up and down lang yun mga boss. Wala siyang left and right. Up and down lang dito. Yan butas na yan. Okay. Tapos yan yung finish niya. Tapos nakita nyo naman yung wiring ko sa ilalim. Tapos dito, ayan, all goods na ito. Ganyan na yun. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayo magkakamali, yung may kanal na ganito. Ayan. Okay. So yung setup dun sa kanan, kung paano ko inikabit yung pag-light, same lang din dito. Isasalpa ko na rin tong left side. Ayan mga boss, na ilagay ko na rin yung left side. Ayan, check nyo. All goods. Same lang yan nung pagsasalpak dun sa right side kung nakita nyo. Ayan, ngayon, checkin natin yung kung iilaw. Baka tayo kabit ng kabit ay hindi naman siya umiilaw. So, park light muna tayo. Tapos dahil nakalagay pa yung aking wire dito sa relay na to na in-additional ko, check natin. Ayun o. Okay. Dun sa kabila, all goods din. Kita ba? Ayan. Okay. Check natin. Ayan, may ilaw. Okay. So, hindi pa yan nakatap dun sa loob. Dito pa lang yan sa bypass ko ng wire. Patayin ko yung park light. Yan. Okay. Dahil na buo ko na, sasalpa ko na rin yung pang ilalim. Basic naman na yan. Tapos ay tatanggalin ko na tong wire na to. Tapos ay doon na tayo gagawa sa loob. Pakita ko sa inyo kung saan matatagpuan yung wire or yung switch para dito sa relay. Tapos itong relay na ito, gagamitin ko rin yan. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Okay? Yung mga yan. Ayun, at dahil nga natapos ko na yung ilalim, na-fix ko na yan mga boss. Tsaka doon sa kabila. Okay? So ngayon, dito naman tayo sa loob. Hahanapin na natin yung switch. Okay? So ang unahin natin dyan, kalisin natin tong panel dito. Yan. Itong panel na to kakalasin natin. Dapat kalasin yan. Siyempre kalasin muna natin or ibuka natin yung pinto ng FJ. Tapos ito, baklasin natin yan. Kailangan kalasin yan. Tapos ito, babaklasin nyo din yan. Hilahin nyo lang. Yung kasi may clip yan dyan eh. Tapos bubunutin nyo ito. Ganun. Ibalik nyo na agad kasi mahirapan kayo magbalik nyan kapag naiwan yan dyan. Kalasin nyo na yan. Tapos pagkakalas, ibalik nyo dito. Yan. Okay, para pagbabalik natin mamaya, saglit lang. Okay? Tapos ito, kaya ako kinalas yun, gawa nito. Yan. Tatanggalin mo yan. Okay, kalasin lang natin. Ako lang pala. Yan. Tapos ganito. Kalasin mo yan ng ganito. Yung hila, papunta dito. Gawa ng clip na yun. Okay? Tapos tambak natin yan dito. So yan, dito ako maglilinya nung or dyan ko ipupisto yung relay. Okay? Tapos ito, kalasin nyo din. Kailangan makalas yan. Phillips screw lang naman yun. Ayun, okay, kakalasin ko muna to. Yung mga boss, nakalas ko na. Ito, panel na to, nakalas ko na. Pati doon. Pati yung manibela natin. Ayan. Ano lang naman yan, 3 tornilyo. 2 dito sa magkabilang gilid. Siyempre, ipipihit nyo yung manibela para makita nyo. Dito, yung tornilyuhan dito. Tapos isang tornilyo dito.
Bali, tatlo lahat yun. Ayan. Ayan, tatlo na yan. Okay? Tapos, baka tanongin nyo kung bakit nagbaklas ako ng mga panel na yan. Dahil dito tayo maghahanap sa socket na to, socket ng headlight. Ayan. Dito tayo maghahanap ng source ng paglight. Okay? Ayan. Paano maghanap nun? Siyempre, ganito lang. Dahil nga ground switch yung kukunin natin or hahanapin, di ba, pinaliwanag ko na sa inyo doon sa relay. Grounding switch. Ground ang ating kukunin. So dito, yung test light ko, siyempre sa ground. Okay? Tapos yung kabilang dulo na matulis, yan yung ipansusundot ko isa-isa. Okay, kailangan nakasaksak yung socket, hindi pala kita. Kailangan nakasaksak yung socket at isusundot natin to isa-isa. At siyempre, para natin mapagana yon, kailangan natin buhayin yung source ng park light. Okay? So, naka-park light na yan, ganito naman gagawin natin. Susundutin natin isa-isa yan. Okay? Tapos, titignan natin kung gagana. Katulad dito, umpisa tayo dito sa dito sa part na to. Unahin natin dito. Ang nga pala nun, ang switch nun ay maliliit na wire. Huwag nyo nang susundutin itong malalaki. Yung mahihilab. Huwag nyo nang susundutin yan. Yung maliliit na wire lang. Okay? Umpisa natin dito. Yan, tingnan natin. Oops, nabuhay yung ilaw. Check natin ha. So yung park light talagang buhay na yan. Pero tinignan natin, oops, para sa headlight low beam yun. Okay? Ngayon, ganun ang process nun. Kapag ka may umilaw sa labas, titignan nyo kung alin yung umilaw. Ngayon, susundutin natin itong maliliit na wire. Hindi pala kita. Ayan, ito para sa low beam. Yan, itong red-white na maliit. Tapos susundutin natin yung isa-isa hanggang sa may umilaw na doon sa labas. Okay, wala. Ay, hindi pala kita. Okay, wala. All goods. Tapos dito, mag-umpisa naman tayo sa kalikudan. Check natin. Try natin tong white. Dito sa katabihan dito, sa manibela. Okay, walang response. Check naman natin yung kulay blue. Yung may nalagatik. Check natin. Ayun, may umilaw. Kulay blue yung wire do sa headlight switch. Check natin. Check natin. Chok! Oh, diba? Gumana na. Okay. Patayin natin yung park light dahil nakasuksok pa dun yung test light ko. Patayin ko yung park light. Okay, patayin ko yung park light. Namatay din. Buhayin ko yung park light. Okay, nabuhay din. Okay, check natin dito sa loob. So ngayon, pangatlong attempt ko ng sundot ng wire, nakuha ko na agad. Yan. Ang kulay niya ay blue. Mula doon sa wire na yon, bakante, kulay white, tapos kulay blue. Okay? Tapos kagandahan yan, pinapaliwanag ko lang sa inyo actually, nakapaggawa na ako nito. Pinapaliwanag ko lang sa inyo ng matindihan. Okay? Kapag kasi ako naggagawa ng tutorial, kailangan nagawa ko na muna bago ko ulit videohan. Okay? So yan, makikita nyo, di ba, sinundot ko yung wire na yan o yung test light ko, naka-negative. Kasi ground ang ating switch eh. Pag binuhay ko yung park light niyan, kagandahan nun, umiilaw yung indicator ng paglight. Okay? Ayan o. Di ba, nabubuhay yung paglight natin doon sa labas. Ayan o. Okay, so bubunutin ko na muna to dahil natandaan na natin yung wire. Yung kulay blue na yan. Pag nakita nyo yung pindutan, babaligtarin nyo, tapos makikita nyo yung kulay blue. Ayan. Ground yan, ground switch. Okay, maglilinya muna ako dito, mula dito, magpapadaan ako dyan hanggang dito. Tapos dito ko na ilalagay yung relay. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kasi, nung una kong nagkabit nito, nung una kong kinabitan yan, dito ko pa nga nilagay yung switch eh, kasi yun lang ang available na switch na meron si Bossing. Doon ko nilagay. Nung kinabitan ko yun, hindi na ako naggamit ng relay, ground switch ang ginamit ko. Ay hindi ko na pailaw yung, di ba, bagay nagpa-park light tayo.
dapat iilaw to or liliwanag. Yan. Hindi ko nabuhay yun. Kumbaga sa ano, plain lang siya na wala, blanco siya, hindi siya nailaw. Ngayon, kaya gagamitin ko na rin itong relay na ito, yung kasama niya, para mapagana ko yung positive switch niya. Ang gagawin ko dyan, positive switch, standard na wirings. Pero ito, yung 30 at 87 niya, gagawin kong negative. Pakita ko sa inyo kung paano. Okay, ganito ginawa ko mga boss. Dito sa switch, tinanggal ko na doon sa socket. Ayan, pinutol ko na. Ayan. Basta nagtira lang ako ng allowance ng blue kasi ito yung sa switch eh. Ayan. Tapos yan na yung mga natira. Ayan. Tinanggal ko yung pinaka-red niya. Ayun. Basta iniwan ko yung may fuse. Ayan. Okay. Tapos itong red na ito yung papunta na doon sa pag-light. Ayan. Diyan na muna natin yan. Unahin muna natin doon sa socket switch. Itong socket switch, dito ko ilalagay yan. Yan. Tapos yan, tinansya ko yung connection dito, pababa. Papunta doon. Tapos yan, nilagyan ko ng butas. Hanapin natin yung may butas. Ayan. Yan. Tinansya ko yan dito kung gano'ng kahaba na hanggang dito sa lock na ito. Yan. Hanggang doon yung butas niya. Yung allowance niya, edi may allowance ako dito para dito. Papakita ko lang sa inyo mamaya kung bakit nilagyan ko yan ng butas. Yan. Tapos yan, mula dito sa butas na ito, tinansya ko naman yung pinutol kong hose o yung insulator. Hanggang dito naman tatapat yun. Pag ibinaba natin ganun. Okay? Kaya ganyan ang kinalabasan ng insulator niya. So may natitira pa ako dito. Hindi ko muna pinutol yun. Tapos yung natira kong insulator, ginamit ko pa. Kasi nga, nagkuha ako ng another wire, extra wire na auto wire, para itap ko dito sa blue. Blue na may stripe na gray. Yan, ito yung switch natin ng pag-light eh. Yan, binaa ko lang yung insulator niya, tapos ay itatap ko na dyan yung dulo. Ginamit ko na yung insulator para naman pogi. Yan. Tapos yan, papakita ko lang sa inyo, ililinya ko na muna yan dito. Okay? Okay, ganito na ginawa ko mga boss. Yan, itinap ko na dyan yung wire na may insulator, yung additional ko na auto wire. Diyan sa blue. Tapos yan, naka-strap na yan dito, gamit yung insulator ng pag-light assembly na ginamit ko. Tapos diretso na yan dito. Ngayon, pinutulan ko na yan hanggang dyan. Ayun o. Okay? Na tatapat ako hanggang dun. Diyan sa socket na puti na yan. Okay? Tapos yan, hihilahin ko na yan ganyan para i-pull out na itong insulator na sobra. Ngayon, dito, sa switch na to, di ba sabi ko sa inyo, meron akong binutas dito. Yan. Yung dulo nito, yan. Yung dulo nito, ilulusot ko na yan dyan. Yan. Okay, ilulusot ko na muna ha. At dahil nga nailusot ko na mga boss, ayan na itsura niya. Yan. So, iti-tape ko na lang yan dyan, tapos ibabaon ko yun dito, sa clip na puti na to. Tapos nandito na yan lahat. Ito yung, galing doon sa switch, or yung gagawin kong switch para sa on-off. Yan. Makikita nyo kung para saan ito mga to. Okay? Ito yung switch galing sa mismong switch dito. Yan. Tapos ito ay para sa park light, ito ay ground, ito ay output na or papunta na doon sa relay. Okay? Saka natin gagamitan ng relay. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Iimpisin ko muna to. Saka ko dadalhin dito yung insulator wire. Yan. Ayusin ko muna yung titapan ko ito ng mas malinis, pati ito titapan ko na dun. Okay, naimpis ko na mga boss. Ayan, full goods na yan. Insulator, tapos yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay ko dun yung pinaka wire niya, nakabaon dito sa original wire. Ayan na yun. Tapos nailinya ko na rin yan dito. Ito na yung switch niya. Okay? Ngayon, nandito na lahat yan, yung mga wires natin. Ito yung additional wire na papunta na dito sa switch or papunta na doon sa relay. Yan, dito na ako nag-tap eh. Ito yun. Tapos ground ng switch nito, park light. Tapos ito yung output ng switch. Ngayon, ito na yung relay. Yan, ito na yung relay. Di ba sabi ko sa inyo, itong input natin ito ay ground. Ay itong relay na ito ay positive trigger. Pero gagawin natin yung negative. Okay? Pero same pa rin.
ito pa rin yung switch niya. Yan. Ito, positive trigger yung switch na manggagaling dito sa switch nito. Kasi nga, ito, park light. Okay? Ngayon, itap muna natin tong park light. Hahanap muna tayo dito sa mga wirings diyan. Okay? So, magtatap muna ako. Okay, ngayon, hanapin naman natin yung park light source. So, dito tayo sa part na to, maghahanap ng park light or ng positive source ng park light, syempre. Ngayon, ang test light natin, ito yung kabilang dulo ko ng test light, yung matulis, at yung test light natin na may ilaw o test light bulb ay dito nakasaksak. Yan. Okay, ngayon, lipat pala natin. Dito may park light source din yan eh. Yan. Check natin kung nagana. Yan, umiilaw. Okay. Ngayon, ang paghahanap niyan, dahil positive source ang hanapin natin, yung kabilang dulo ng park light natin ay sa ground. Tapos buhayin natin yung park light. Ayan, buhay na yung park light, no? Ngayon, magsusundo tayo dito sa bawat kuryente dito. Susundutin muna natin dito sa bandang ibabaw. So, walang response. Dito sa gray na to. Okay. Sundutin natin sa kabila. Okay, walang response. Itong green. Kalimitan kasi sa park light, kulay green eh. Check natin. Ayun, umilaw. Yan. I-fix lang natin. Tignan natin ha. Yan. So, nakapix yan doon sa kulay green. Yan, kita nyo. Yan. So, nakailaw yan. Patayin natin yung park light. O, yun oh. Nahuli na agad natin yung park light. Ngayon, itong kulay green na to, tanggalin na natin yan. Tanggalin natin yung tape. Kasi naka-tape yan eh. Yan. Itong green na to, green na may stripe na black, ay na gray. Yan. Dito sa gray na sakit, itong green. Yan, kung makita nyo ha, oh. Yung green na yan. Yan yung park light source. Okay? Ngayon, itong red wire na to, itatap na natin dun. Okay? Tatap ko na muna. Okay, naitap ko na mga boss. Ayan, naimis ko na rin yung ano niya, yung pinaka wiring. Basta doon sa green wire na yon, yun yung park light source o positive park light source. Okay, may natitira pa tayo dito, blue at black. Okay. Tapos ito na yung switch. Ngayon dito na tayo sa relay. Yan. Nauutal na naman ako. Okay. Ayusin ko lang yung aking pag-video. Okay, ikakabit na natin yung relay dito sa mga wirings na ito. Okay. So dito sa standard nating ginagawa, kalimitan yung may fuse sa positive. Tapos syempre, yung output natin para doon sa ilaw, ito yung output ng relay eh. Yung papunta na doon sa pag-light, ang lalabas ay positive. Okay? So itong red, white, positive. Tapos itong blue, okay, isalpak na natin itong blue dito sa switch. Okay? Tapos itong ground na to, pagpantayin na natin yan. Kasi meron sobra ito eh. Ito yung magkasama niya. Itong dalawa kong pinutol na ito yung pinutol natin doon sa unahan. Yung sa pag-light mismo. Ngayon, papantayin na natin yung ground dito sa blue. Okay? Yan, kasi yung ground niya, itatap natin to dito sa body ground eh. Ayan, yung may terminal. Huwag kayo muna magpuputol ng mga terminal. Okay? So ngayon, itong ground at saka yung blue, tatap na natin yung ganyan. Sundan nyo lang ha. Tapos, yan, ipuputulin na natin to. Yan. Para magkaroon ng ilaw yung ating switch. Itong blue, ito yung output. Pinaka-switch niya. Okay? Yan. Tapos itong ground, syempre, literal, negative yan. Tap ko na yan dito. Kaya kung itinap yun dito, gaya nga nung sabi ko, nakatap na rin yan dito sa puno. Ayan o. Magkasama na siya. Kaya ito, magkaka-ground na yan kapag ikinapit ko na to sa terminal or dito sa mga tornilyohan dito sa chassis ground. Okay?
Tapean ko na muna kasi all goods na yan. Sundan nyo lang ha. Yan. Yung park light natin nakasalpak na. So yung switch natin ito, kita ba? Yung switch natin dito may source na ng park light yun. Or positive switch. Yan. Kaya ako ginamitan to ng relay para yung switch niya, standard, pero yung manggagaling sa number 30 niya, ground, at yung lalabas do sa 87 is ground, negative. Yan. Kapag ka nakompleto na natin yan, ito na yung output. So itong output na to, na positive, dapat, puputulin na rin natin yan. Yan. Putulin na rin natin yan. Tapos, itong switch na to, napapunta na doon sa relay sa labas, na itinap natin dito sa headlight switch. Itatap na natin yan dito. Yan. Okay, ito yung 87. Ito yung tinatawag na 87 sa Bosch relay. Yan. Pero dito sa sa mga ganitong relay, makikita nyo naman dun kung alin dun yung number 30 at number 87. Kasi kalimitan nating number 30 ay may fuse. Okay? Ngayon, ang natitira na lang dito is itong ground, terminal, at itong may fuse. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dito, itong may fuse na ito, putulin na rin natin yan. Same lang din itong number 30. Number 87. Yan. Tapos ito, itatapat na natin dito sa ground. Isasama natin. Kaya sa mga relay mga bossing, maraming kombinasyon yan. Depende sa pangangailangan ninyo. Depende sa gusto nyong palabasin dun sa output o sa number 87. Yung number 30, pwede kong gawing negative output yun eh. Yung number 87. Ang gagawin lang natin, yung number 30, ilagay natin sa ground. Ayan. Okay, ulitin natin. Ito yung may fuse, isinama ko na sa ground. Okay? Kasi, kapag ka nag-switch trigger tayo nito, nag-trigger ito, ang lalabas dito sa number 87 ay negative. So, ang kailangan naman natin ng switch para do sa original relay, negative. Kaya pag switch nito, pag trigger nitong relay, pag palo nito, ang kukunin niyang hahanapin niya or ang ibubuga niya na output, negative or galing sa body ground. Okay? Yung switch niya, standard pa rin niya, negative, positive, galing sa park light. Ito, park light, tapos galing sa switch, positive output, negative. Tapos ito, dahil yung number 30 ay nakalagay sa ground, ang lalabas dito is switch ay negative. Ngayon, titrigger na yung ating original relay. Tapos dito, kung makita nyo, yan, may tornilyuan dito. Tanggalin na natin yan or itap natin dito yung ground. Pakita ko sa inyo. Itong may terminal na to, didiretso na natin yan dyan. Body ground. Yung number 30 at number 85, body ground. 86 ay park light switch. Okay? Siyempre yung 85, magkasama na siya nun. Yan. 85 at 30, ground. 86 switch, galing park light. 87 output, ay di negative na. Okay? So, check natin ha. O, tignan nyo. Ito na yung switch. Pag nag-park light tayo niyan, ayun o. Patayin muna natin to. Ayan o. Okay? Okay. Mamaya, papakita ko sa inyo. Nailaw eh. Ayan o. Okay, nagana na. Ayan o. Pakinggan nyo. Okay. So, ayan. Ganyan lang setup niya. Pakita ko sa inyo. Okay, ayos na. Yan na yun. Tignan nyo ha. O, isasalpa ko na ito. Itong park lights, headlight, pag light switch natin. Ang position niyan, dapat yung logo niya nakababa. Yan. Isalpak na natin yan dito. Yan. Ngayon, tignan nyo ha. O, park light. Ayan, umiilaw ng orange. Tapos pagka sinwitch natin, nadudubli ang ilaw. Ayan.
Ngayon, tinan nyo yung logo natin dito. Ayun na. So, ibig sabihin, gumagana na yung pag light natin. Tapos, pag nag-park light tayo or pinatay natin yung park light, lahat yan mamamatay. Pati yun dun sa dashboard panel. Ayun, yun. Pag ini-off natin yung park light, di ba? Off na rin yung switch dito. Pero pag ini-on natin, pwede pa rin natin patayin dito sa switch. Di ba? Tapos ito, nagpa-function na yan. Ngayon, pag nag-switch tayo, halimbawa, park light, tapos switch natin on. Pag nag-click na ito, ang kukunin na source nito, galing dito sa chassis ground. Pag-click nito, ang i-output naman nito, yung galing na dito. Kasi yung number 30, isinama ko sa ground. Kaya yung 87 niyang output, ground na yan. Ground na, papunta na dito sa switch na to. Ito naman switch na to, papunta na dun sa original relay na ground ang hinihingi na switch. Di ba? All goods na. Ayan di ba? Nagamit pa rin yung relay pero yung fuse, wala na yan, hindi na yan. Hindi na ako nagamit ng fuse kasi nga ground lang naman yung ino-operate nitong relay na to. Yung park light naman natin, diretsuhan na kasi may fuse naman yan dito, yung mga park light niyan. Okay? So, yun lang yun. I-missing ko na lang to, all goods na yan. Sana'y nasundan nyo. Tapos, final test tayo. Bubuuhin ko na lang lahat yan dahil nga napakita ko sa inyo kung paano kalasin. Malamang, alam nyo na rin kung paano ibabalik yan. Okay? Pati dito. Okay? So, bubuuhin ko na muna yan para ma-final test na natin. Okay, ganito na ginawa ko doon sa relay. Yan. Diyan ko na inifix. Ground, all goods na. Park light switch. Ito. Tsaka yung switch niya. Push button. Okay. Bubuuhin ko na to. Tapos ay ipifix ko na doon sa unahan. Okay, ayos na mga boss. All goods na lahat. So, ayan. Naibalik ko na dito sa steering wheel. Yung cover. Dito sa ilalim. All goods na rin yan. Tapos ito yung tapakan dito. Diba, pinakita ko sa inyo yung puti na ibinalik ko dito. Isinalpa ko lang yun na ganun kasi naka-guide na yan. Okay? So, titestingin naman natin ngayon. Checkin natin yung ilaw niya. Okay, testingin natin yung park light. Check natin ha. Park light muna tayo. Okay. Yan yung kinabitan ko dati na na turning signal assembly na sequential light. Okay. So, check natin yung pag light. Okay, yan na yun. Headlight, high beam, low beam. Tapos yan yung pag light. Pwede natin siyang patayin kahit buhay ang park light. Pwede natin siyang buhayin. Tapos pwede natin siyang patayin diretso kasama yung park light. Okay. Buhayin ulit natin. Okay. So, pakita ko lang sa inyo. Okay, ayos na mga boss. So, yan yung finish. Nakita nyo naman yung liwanag niya. Pero gusto kasi ni Bossing ay paltan pa ito ng ilaw. Yung mismong napapalitan ng bulb. Gusto kasi niya LED na dilaw eh. Okay, pero yung wirings niya, all goods na. Yan na yung finish. Pati yung ilalim, all goods na rin yan. Dito sa kabila. Yan. Okay. Tapos pakita ko lang sa inyo. Basta dito kayo titingin palagi. Una yung titignan nyo yung diagram niya. Titingnan nyo palagi dyan kung may abang siya na pag-light. At yung abang na fuse. Yan. Kapag nakita nyo, katulad dito, may abang na fuse. Tapos meron siyang terminal dito. Pero wala lang siyang relay. So magpo-provide na lang kayo ng relay para dyan. Okay, dyan lang nakita yun. Ito yung relay ng fog light at ito, 10 amperes, fuse ng fog light. Okay, check natin yung operation niya. Siyempre dito, pagka nag-park light tayo, yan, mabubuhay na agad siya yung ilaw niya sa baba, yung logo ng fog light. Ngayon, dahil naka-park light na tayo, pag pinindot natin yan, mabubuhay na yung fog light niya. Ayan, mabubuhay din yung ilaw na yun. Tapos makikita mo yung indicator niya na nakabuhay yung green na yun na fog light. Check natin yung liwanag niya. Yan, kasama siya sa park light. Tapos may separate na switch para sa fog light. Yun, no? Okay? So, yan yung itsura niya. Diba? So, yun. Okay na ito. Toyota FJ Cruiser. Installation ng pag-light assembly plus wiring. Original wire ang ginamit ko.
at nag-convert pa ako ng relay doon para mapagana yung relay na original. Okay? Sana nasundan nyo. Thank you, thank you.